Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan at mga taga-subaybay, saan man panig po kayo ng ating bansa, sa Pilipinas o saan man po sa mundo. Muli po nagbabalik po ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ako po si Kin. Ngayong umaga, July 21, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob, pagbabagong simula at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahapamakan. Ako naman po si Rose. Mga kababayan, nagbabalik po kami. At sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang binagong Binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a short prayer. Samahan niyo po kami sa isang magising panalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, kinikilala po namin kayo bilang aming Panginoon na lumikha. Kayo po ang lumalang ng langit at ng lupa. Kayo po ang may hawak ng aming buhay. At kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito, nais namin italaga ang aming pong kwentong tatalakayin. Samahan niyo po kami sa aming pag-usap at maluwalhati po kayo. At mas maraming mga tao at mga kababayan namin ang maliwanagan at maakay namin sa paglakad sa tamang landas ng buhay. Pagpatawad niyo po kung saan kami nagkasala at nagkulang. Inialay po namin ang oras na ito sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor? Kin, Ate Rose, nasaan po kayo ngayon, Pastor? I'm back. Actually, kararating ko lang midnight dito sa office. I'm back in the office. Galing tayo ng New Zealand, Australia, Papua New Guinea. Naglingkod din tayo doon. At marami tayong mga engagement. At balik tayo sa ngayon, sa office. Kagabi, kararating lang namin, madaling araw. Napakaganda, Kaya Pastor. medyo pagod na pagod pa sa biyahe. We're grateful na kahit na despite your busy schedule and alam namin na pagod kayo, Pastor, you're still here with us. Maraming salamat po, Pastor. Siyempre, I don't want to miss, itong segment natin. Napakaraming mga magagandang kwento na gusto nating maging inspirasyon sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya ayaw ko talagang mamiss ito, itong ating programang ito. At si Ate Rose din, na-miss din natin last week. Busy ka, Ate Rose, ah. Yes, Sir Kin. Nakaraan ay wala ako sa last nating broadcast dahil doon po sa awarding ng DSWD sa lahat ng FRs livelihood dito sa buong Oriental Mindoro. Ay maaga pa yung program namin na nasimula na alas 8. Kaya po ako ay wala. Maraming salamat, Ate Rose. At maraming nabigyan ng mga naging beneficiary ng ating mga livelihood projects, no? At yan. Siguro, Ate Rose, maaaring ipakilala natin ang ating panauhin ngayong umaga. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ang kanilang komunidad noon ay pugad ng armadong grupong NPA kung saan siya ay lumaki kasama ang mga miyembro nito. Sa murang edad ay naipakilala sa kanya ang armadong pakikibaka hanggang siya ay tuluyang naging bahagi nito. Matapos ang matagal na panahon, ay namulat din siya sa katotohanang walang patutunguhan ang dahas upang siya ay, yun din ang dahilan upang siya ay sumuko. Sa kasalukuyan, nagsisilbi bilang isang peace advocate at board of director ng Central Luzon FR Circle sa miyembro ng Buklod Kapayapaan Federation and Corporation. Aking ipinakikilala si Mr. Allen Agmaliw. Kumusta, Sir Allen? Good morning, Sir Good Allen. morning po, sir. Good morning, Sir Allen. Ay, Sir Allen. Parang nawala si Sir Allen natin, yung kanyang Kakaroon ng technical, baka mahina yung yung signal. Sir Allen, okay lang po kayo? nawala yung kanyang audio at nawala yung kanyang
Opo. video. Mm. So ito si Sir Allen ay nasa Central Luzon, ano? Yes, sir. FR Circle. Opo. Meron Yun. silang FR organization doon. At isa si Mm. Sir Al, ang tagal naging miyembro ng armadong grupo tong si Sir Allen, no? Kasi parang Sabi, naibahagi bata pa niya. siya eh. Oo, Opo, bata pa bata siya. pa lang nakikita na niya yung mga yung mga miyembro ng armadong grupo doon sa community nila. At parang bahagi ito ng community nila. As in, doon sa nung panahon na yon, parang pinamumuguharan talaga yung lugar nila ng mga NPA, sir. Kaya, ayun, parang nakakasalamuha nila at ayun, sa murang edad, parang naipakilala sa kanya yung armadong pakikibaka. At Yes, ganyan ayun. talaga, Sir Kin. Kapag ang inyong community ay nagiging himpilan ng armadong Opo. pakikibaka. Mula sa maliit, mga bata, in-organize na nila yan upang ipakilala ang armado. Kaya meron tinatawag na sectoral organizing sila, ang armadong pakikibaka. Lalo't higit kapag pinahintulutan yan na sa ating komunidad ay sila ay makikipamuhay. Ano po, kaya maagang bahagi pa ang mga kabataan, ito ay kanilang hinumubog na sa kanilang mga layunin ng armadong pakikibaka. Kaya katulad ni Sir Alin, malamang bata pa siya, na-involved na siya sa ano ba talaga ang armadong pakikibaka dahil nakakasalamuhan niya, kaya ibig sabihin, nabibigyan sila ng mga pag-aaral sa kanilang komunidad. Natuturuan kung ano mga gawain at ano ang armadong pakikibaka at ano ang maitutulong nito sa kanilang komunidad. Kaya, Alam mo, ano natin, ang gustong-gusto ko dito sa mga istorya ng mga ano natin, yung mga FR natin na nagbalik loob. Sila after makapagbalik loob, nagpapatuloy yung kanilang advokasya. Kagaya ni Sir Allen, nandun sila siya yung board of director ng Central Luzon, FR Circle, miyembro ng Buklod Kapayapaan Federation. Nakita natin na talagang yung passion nila to serve the community, to serve humanity, yung mga former FRs ayan. ay nandyan pa rin yan. Ayan, si Sir Balik Allen. Hi, si Sir Allen. Napakaganda ng kanyang background, talagang nature na nature. Ayan. Yan, Sir Allen. So, narinig mo po ba kami? Yes po. So mga kababayan, live po tayo sa Adventist World Radio Manila 89.1 at we are featuring po ngayong araw na ito ang storya po ni Sir Allen Agmaliw. Siya po ang Agmaliw. director ng Central Luzon FR Circle. Board. Isa sa mga board of directors, sir. Board of Directors ng FR Federation. Under ng Buklod Kapayapaan pa rin syempre. Yes, sir. So, Sir Allen, without further ado, gusto naming mapakinggan yung maganda mong kwento. Pwede niyo po bang i-share sa amin ngayong umaga yung inyong buhay, yung kalagayan ng inyong pamilya at lugar, yung bago pa po kayo makabahagi, naging bahagi ng armadong pakikipagbaka. Sino ba si Sir Allen dati? Allen, ano ba yung klase ng komunidad na meron, yung nilakihan ninyo, Sir Allen? Sorry po sa inyo lahat. Apo, Sa good lahat po morning, sir. ng mga nanonood at ngayon sa oras na ito. Bago siguro yung kwento ay nais kong magpakilala sa inyo. Ako nga po si Allen Batawad at Manny. Ako po yung bunso sa tatlong kapatid. At ulila na rin kami sa ina. At kasalukuyan kaming nanirahan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. So, kanina po yung may background na nalakay ni Carol ay totoo po yun. Kung magsisimula tayo sa talakay doon sa ano talaga ng pamilya ko, yung pamilya bago akong PA, ay masasabi kong isa kami sa pamilyang matutulong na pinakamahirap o manggagawang bukid kasi kung tawagin namin sa Kilusan. So, pag sinabi pong manggagawang bukid, sila yung pinakamababang sektor ng lipunan. Walang sariling lupa. At kami umaasa lang sa pagkakaingin kasi nung mga kanyang mother ko is iniwan na kami ng tatay ko sa akin. So, yung lola talaga kami, magkakapatid.
kung sa hirap ng buhay talaga, masasabi kong napakahirap ng sitwasyon mo bago ako na-recruit. At tama rin sinasabi nila kanina na yung aming pamayanan dito sa bayan ng Karangalan, sa Laligan ng Nueva Ecija, ay may tuturing na isang basing guerrilla kung tawagin. Ganun kasi ang pagtawag namin sa kilusan kapag organisado at naka-establish na yung organization na mismong itinayo ng kilusan ay basing guerrilla kung tawagin. Kapag ka nasa basing guerrilla kayo, lahat yon ng sektor na nandoon sa pamayanan is mulat doon sa aral o doktrin ng CPP, PNDF. So sa madaling sabi, yun na yung kinamulatan ko. Lumaki na ako na mayroong presensya ang armadong grupo doon sa lugar namin. At halos lahat kami doon sa pamayanan na yun ay masasabing hindi na bago doon sa presensya ng armadong grupo. Ito nga yung CPP, PNDF. Yun po. So, kung ilalarawan natin, yung pinanggalingan kong uri ay nasa manggagawang bukid na po at napakahirap po ng aming buhay bago po ako ma-recruit. Opo, Sir Allen. Thank you po. Sir Allen, dun sa community na yun, yung normal sa inyo yung presensya ng yung mga miyembro ng armadong grupo, no? Sir, sir, paano po pinakilala sa inyo yung ideya ng armadong pakibaka at paglaban sa gobyerno, sir? Bali, yung kagaya ng sabi ko kanina, dahil basing guerrilla yung lugar namin is may mga pag-aaral, pagpupulong na isinasagawa, pinapatawag yung iba't ibang sektor. So, nakapugot po kami mga bata, nakapugot yung kaumbayihan, magsasaka, iba pang sektor na naroon sa Bata, pamayanan. sir, ilang taong kayo nun? Grade 1 pa lang ako, sir. May mga bata. Mas marami dito, sir, yung mga kantang evolutionary o yung mga progressive song na pilit nilang isinasasa sa amin na dapat yung mga kinakanta namin, hindi yung mga burgis na mga awitin na madalas napapakinggan sa labas. So talagang ang isang basing guerrilla kasi ganun siya, yung parang yung ka sa isang kaisipan na dapat bata ka pa lang. So revolutionary ako. Kami mga bata, tinuturo sa amin yung mga kantang revolutionary. Doon, pagbubog sa kaisipan namin. Hindi lang kayo sa aming pamayanan, marami. Grabe. So, as young as grade 1, ino-open na sa kanila yung idea ng armed conflict. So, makikita natin na napaka-importante talaga na at a young age, yung experiences and yung environment ng bata, napakahalaga kung paano niya ma-influence yung pag-make ng decisions and yung direction din ng buhay ng isang bata. Kaya napakahalaga na we safeguard these kids at a very young age. Oh, grade 1. Grade 1 is 7 years old. 6 to 7, yes. Di ba? Yeah. Oh, ito nga yung ano eh. Yung parang this is what the government and others is warning us about, pati sa international community. Ito yung parang alam natin terror grooming, sinasabi nila. Kasi ang alam natin terror grooming yung mga parang very subtle na na paghuhubog sa mga kabataan para mag-armas, gumawa ng mga karahasan. Parang alam natin, ang pagkakaintindi ko parang siyang subtle, parang hindi siya lantaran. Pero ito sa experience ni Sir Allen, doon mismo sa community nila, parang formal yung pag-aaral nila. Anong grade 1 pa siya. So, parang hindi to tama para sa mga bata of his age noon. 'Di ba? So, kasi nga siguro, Sir Kin, nung panahon na yon, talagang yung community nila exposed sa presence ng ganitong mga presensya, 'di ba? Yung presensya ng armado, ng mga guerrilla groups na ganyan nga, expose sila, welcome doon sa community, malaya na nakakagalaw doon sa community. Kaya yung mga panahon siguro ni Sir Allen na yun, nung bata pa siya, talagang hindi pa ganun ka stable yung campaign ng ating government at mga ginagawa ng ating gobyerno para sa ating mga pamayanan na talagang na-expose sila kasi walang presence ng pulis, walang presence ng gobyerno, walang presence ng military.
sila yung nandoon sa community. Opo. Kaya napakahalaga yung presence at talagang engagement ng ating pamahalaan sa mga local communities natin. Opo, kaya nga po nagsisikap yung pamahalaan na abutin pati yung mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas natin para hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari, no, at nagsasama-sama ang bawat mga ahensya ng pamahalaan. Hindi lang ang mga ahensya ng pamahalaan, pati yung mga CSOs natin nagtutulong-tulungan para sa isang whole of government, whole of nation approach para labanan yung mga ganitong pangyayari. Tama ka dyan. At ngayon, maraming salamat Sir Allen sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Mamaya, makikinig pa natin ang testimonya ni Sir Allen, kaya sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Allen kung paano siya nakabalik sa landas ng kapayapaan kaya't manatiling nakatutok dahil kami magbabalik matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo,
Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli, kasama po namin si Sir Allen Agmaliw ng Central Luzon FR Circle. Sir Allen, gaano po kayo katagal sa armadong grupo at ano ang dahilan ng inyong pananatili dito? Opo, Sir Allen, medyo sa nakwento nyo, medyo matagal kayong naging bahagi ng armadong grupo, no, sir? So, sir, yun, ba't kayo nagtagal doon? Ang talagang dahilan, siyempre, lahat naman ng tumagal sa Kilusan is yung doktrina na inabot nung aking kaisipan kung gaano sa kalalim. Yun yung dahilan kung bakit ang mga full-timer na TPP, NPA, NDF ay tumatagal sa Kilusan kahit na mahirap. So ako, personally, is masasabi kong nung time na yun ay naniwala ako na yun yung solusyon o yun yung makatarungan na dapat gawin bilang isang kabataan o bilang isang mamayan dahil pinapangako nga ng aral na ito na yung pagbabago ng lipunan tungo sa mas maunlad, maayos, yun kasi yung ipinapangako ng doktrina na kapag ka naging socialist system tayo, ay magiging mas maayos, mas maunlad yung ating kalagayan. At lalo na kami na nasa poverty line ng mga sektor ay magiging pare-parehas. So, ibig sabihin lahat yun, pinaniniwalaan ko na mababago yung aming kalagayan, mababago ang kalagayan ng mga maraming mamay na may hirap kapag nanalo ang revolusyon. So, pinanindigan ko yun. At ang solusyon lamang ay armadong pakikibaka. Yun ang naitanim sa inyong isipan noong panahon na yun, no, sir? Simula nung bata pa kayo. Yes, sir. Opo, no? So, Kasi nga, syempre, napakahirap talaga, na yung galing ka sa hirap, mahirap ang buhay, tapos gusto natin na umalwan yung ating buhay. Opo. So, ipinapangako ng ideology, ng Kilusan na sa paraang revolusyon sa armadong pakikipagbaka, makakamit natin yung kaalwanan ng buhay at may ahon sa hirap yung ating mga mamamayan. At syempre, lahat naman tayo talaga, di ba, sino bang hindi nangangarap na magkaroon tayo ng maalwan at mas maayos na pamayanan, di ba, mga kababayan? Kaya siguro ito yung panahon ni Sir Allen, na yung ideya na to na kailangan ipagpatuloy para makamit yung pagbabago na gusto natin na mangyari sa ating bayan. opo. At, sir, tagal na, no? Parang ilang taon kayo? Ilang taon kayo doon sa armadong grupo, sir? Nagsimula ako, sir, 2002 hanggang 1992 hanggang 2001, 2002. 1992. Ka- Yung full time ko, sir. Pero kayong part-time sa mga ilang taon. So, kumilos ka sa Central Luzon, Sir Allen. Yes po, dito lang po ako sa Central Luzon kumilos. Palipat-lipat ng probinsya pero hindi ako lumabas ng Central Luzon, sir. So, matapos yung mahabang panahon ng pagiging kasama ninyo sa armadong pakikipagbaka, maitanong ko lang po sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, at interesado po na nakasubaybay po sa kwento ng inyong pagbabagong buhay. Ang tanong ko pong sunod, Sir Allen, ano po yung naging dahilan upang iwanan nyo naman ang ganito pong mga pakikipaglaban? Paano po kayo nagbalik loob sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan? Bali, number one, ako sa tagal ko sa Kilusan at matagal din akong kasapi ng partido ay may pag-aralan ko na hindi na mananalo, hindi kayang manalo ng revolusyon dito sa Pilipinas. Base sa aking sariling pag-aral na sabi ko, hindi mananalo, hindi kayang manalo ng
ng revolusyon na ito. So, yun yung number one na dahilan kung bakit nagbago ako ng pananaw. Kung ganun lang din na hindi mananalo, Naisip niyo ba na mayroong ano, parang naisip niyo ba na mayroong ibang dahilan na pwedeng hakbang na gawin kumpara sa armadong pakikipagbaka? yes po. Nasa isip ko na rin yun kasi nagtatalo na yung kaisipan ko na may magulo na kasi may kasalubong na problema sa Central Luzon that time. Yung biyakan ng Olive, sabi ko nakahayag na sa Regional Party Committee na Biyakan, sir? nagkaroon ng Yes. action. So yung Biyakan. patigalik sa kaisipan ko kung bakit nakapag-isip ako ng kung ganito yung kalagayan ng partido, malaking halo. Biyakan, sir? As in, Basin, sila mismo naglalaban-laban doon mismo sa loob ng organisasyon na yun, sir? So, Correct. Parang faction siguro, factions. Opo. So, Action. parang ano siya, example siya no ano, ito nga yung sinasabi natin, tong laban ng NPA against the government, parang Pilipino laban sa Pilipino. Ito pala, sa loob mismo nung organisasyon na yun, naglalaban-laban sila. So, sobrang puro laban na lang. Di ba? Puro lahat gusto maging tama. Lahat, at ang gamit nga, karahasan upang patunayan na tama sila. Parang sa tingin niyo ba, Sir Allen, may mas maganda bang solusyon sa mga problema ito kaysa mag-away-away tayong lahat, kaysa daanin natin sa karahasan yung paglalaban natin sa pinaniniwalaan natin, Sir Allen? Ako, sir, Opo. personally, maraming paraan kagaya po ng aming ginagawa sa ngayon. Maraming pwedeng pagpapakita ng isang malasakit o pagiging makabayan na hindi kailangan gumamit ng karahasan. Siguro, sa mahabang panahon na merong tayong problema sa insurgency at halos 5 dekada na merong armadong pakikibako, wala namang pagbabago na naganap. Mintras ay nagdulot ng maraming pagkasira ng mga pamilya, buhay ng mga kabataan, at marami pang ibang mga nasira ng mga ari-arian ng gobyerno. So, totally is masasabi nating hindi siya nakatulong. So, isa yun sa dahilan kung bakit diretso na talaga yung pag-inaugural ko sa Kilusan noon. Kasi nagtatalo na sa isip ko noong that time na yung mga bagay na yun. Pinagkukumpara ko yung karanasan ko sa Kilusan, sa tagal ko sa partido, at saka yung nakikita ko sa paligid. Kailangan ko lumabas para makita ko talaga yung kakaibang panig. Kasi doon sa loob, pag nasa loob ka, isang panig lang, puro document, ang kabila lang ang mababata, puro makaisang panig. So, hindi mo nakikita yung ibang bahagi, o ibang problema, o ibang way ng buhay. So, ganun siya. Opo, balik kung nandun ka lang, yun lang, kung ano lang sinasabi sa'yo, yun lang yung pananiniwalaan mo. Para nagkakaroon ka ng, ano yun, yung makitid yung iyong pananaw. Perspective. Oo, Isang tunnel side lang, vision, oh. ganun. Di ba? So, kung ganun yung pananaw mo, kung isa lang naririnig mo, paano mo gusto mo lutasin yung problema ng pangkalahatan? Kahit yung kahirapan, napakalaking problema niyan. Paano kung isa lang yung makikita mo, isa lang maririnig mo? Paano mo masusolusyonan lahat? Ito nga, pinagsasama-sama natin ang mga ahensya ng gobyerno upang tugunan lamang itong problema na to, nitong yung armed conflict, no? Para maraming hindi lang maraming tulong na dumarating, iba-ibang perspective yung makikita natin na nitong problema na to, no? Hindi lang iisa yung naririnig natin, kundi lahat. Tama ko, Sir Allen? Tama, sir. Tama po. Ayan. At Siguro dun sa isang point lang na gusto kong ma-share, no? Kay dun sa reflection ko dun sa sinishare ni Sir Allen. Nakita niya na may mga gustong pagbabagong mangyari sa pamahalaan, sa pamahalaan. So nakita niya na yung epekto, maraming nasirang buhay. opo. So sa pinaglalaban nila, maraming nasirang buhay. Tapos yung return, hindi ganun ka yung changes ba? Yung gustong mga pangyayari, yung kumbaga sa isang business, yung return of investment, hindi worth it eh. Opo. Mas maraming nasirang buhay,
may maraming naapektuhan. Yung gusto nating pagbabago sa paraan na gusto nating pagbabago, yung paraan ng revolusyonaryong pakikipagbaka o armadong pakikipagbaka, mas maraming nasisira at nawawasak. So hindi siya nakita ni Sir Allen na hindi talaga siya yung effective na approach sa change na gusto nating mangyari sa ating pamahalaan. Tama po ba, Sir Allen, yung aking analysis dun sa shinare ninyo? Tama po. Mas maraming damages, no? Daming collateral damages na talagang almost on the record, ilang thousands of na buhay yung nawala for the last more than 5 decades ng armadong pakikipagbaka, di ba? Hindi worth it yung armado na gagawin natin para sa pagbabago na gusto nating mangyari sa ating bayan. So I think ito yung liwanag na nakita ni Sir Allen sa kanyang testimony, sa kanyang pagsishare sa atin ngayong At umaga. Pastor, naalala ko yung sinasabi ng mga kasamahan natin dyan sa National Security Council, no? Yung mga kasama si Sir Jonathan at Sir Joel. No ideology is worth a single Filipino life. Parang ganoon. Parang sayang ang buhay ng mga Pilipino kung ilalaan lang natin sa mga ganitong ideolohiya. Pero alam niyo, in fairness, yung truth kasi, yung liwanag kasi progressive, di ba? Tama. Progressive. Kaya we cannot blame naman for the last more than 5 decades ng armadong pakikipagbaka. Pero I think itong mga testimonya ng ating mga kasama na nagbalik loob, this is a wake-up call and this is very enlightening. Now we have to change our approach. No, iwanan ang armado, hindi effective ang armadong pakikipagbaka para sa masolusyonan yung gusto nating pangyayari sa ating gobyerno. And the truth, kagaya ng ating progressive. So naliliwanagan tayo, ang gobyerno natin mismo, nagigising din ang ating gobyerno, di ba Sir Allen? Totoo naman, di ba? Somehow, sa mga nangyari for the last 5 decades sa ating bansa, ang ating pamayanan ay unti-unting namumulat sa katotohanan, unti-unting namumulat sa pagbabago na dapat mangyari sa ating bayan. So, kaya I think this is very timely sa ating 21st century na to. Talagang timely na magkaroon tayo ng reflection, mag-isip tayo, epektibo pa ba yung ganitong approach? May pakinabang pa ba? O sira lang, pagkawala ng buhay, pagkawasak ng tahanan, pagkasayang ng mga kinabukasan, ang nangyayari. So, kaya salamat sa mga reflection at mga pag-share nyo, Sir Allen. I think it's time na magising tayo sa katotohanan na ang armado, hindi talaga solusyon na nakita natin for the last so many decades, hindi talaga solusyon sa mga pagbabago na gusto natin. Tama ka dyan, Pas. Tunay nga yung pagbabago, hindi naman talaga kasi ito madali. It's really a progressive thing. Kaya nandito yung NTF-ELCAC para i-remind tayo na hindi lang dapat security yung pinaprioritize natin, but we also must prioritize yung opportunities, yung livelihood, and to give hope to these people that the government can help us. They will aid us kung ano man ang mga problema na kailangan nating i-address. Sir Allen, mabalikan ko lang sorry Ma'am Cassie ha. Naging mahirap ba sa iyo yung muling magsimula ka at magbagong buhay? Nung magpasya ka, naging mahirap ba yung transition mo? Sa karanasan ko, Pastor, bali po sa una, medyo mahirap kasi siyempre, yung pagbabalik mo sa society is yung pagtanggap sa iyo ng komunidad, ng kapaligiran mo, lalo kilala ka na dating ganon. Pati sa pag-apply ng trabaho is pag nalaman na dating NPA, may stigma may pakiramdam ako na parang mayroong diskriminasyon, hindi parehas yung oportunidad para sa mga trabaho na gusto mong pasukin. So, yun. Pero later on, bandang huli, syempre na unti-unti naman at naging maayos din naman ang lahat. Opo, napakahirap nun. Lalo na, kinamulatan mo na yan, no, sir? Yung ganyan na, yung pagsama sa armadong pakikibaka. Kasi bata pa lang si sir, kasama na niya mga miyembro ng NPA doon sa community nila, no, sir? Yes. Alam mo mahirap talaga yun. Siyempre mag-apply ng trabaho, siyempre mag-check, mag-background check, information, ano bang buhay niya.
o dati to armado. Siyempre may reservation talaga, no? Pero napakaganda ng programa natin ngayon, ano? Meron tayong mga stakeholders, may mga organizations tayo, may programang pamahalaan na kapag ka dati kang armado at nagbalik loob sa gobyerno, ngayon iba na. Opo. Special accommodation, may special treatment. Unfair nga, sabi ng mga regular citizen natin eh. Unfair eh, dun sa mga, sabi nga, nagbalik loob, mayroon silang nakahanda talagang programa ang gobyerno, may trabaho, may mga livelihood, may mga ayuda, basta nagbalik loob sa gobyerno. So, siguro during the time of Sir Allen, medyo mahirap. Pero ngayon, mga kababayan, nakikita niyo po, may mga abanging ang simbahan, iba't ibang organisasyon, niyayakap talaga yung ating mga kababayan na nagbalik loob. Wala na yung stigma, nandun na yung concern, nandun na yung genuine concern natin na sila ay maakay natin sa bagong buhay. Opo, tama ka dyan, Pastor. Kaya nga puspusan talaga yung mga proyekto ng ating pamahalaan upang matulungan ang ating mga kababayan na nagbalik loob na para magkaroon sila ng isa pang pagkakataon na magkaroon ng payapang pamumuhay sa ating dito sa ating lipunan. Payapa at produktibong pamumuhay para sa lahat. Kaya meron tayong mga livelihood programs katulad nung binabanggit ni Ate Rose kanina. Kaya wala siya last episode na mahagi sila sa mga beneficiary ng ating mga livelihood programs sa Ate Rose. Yes. Malaking tulong yun. Yung sinasabi po ni Sir Allen na napakahirap sa simula. Yung kasing usapin ng yung komunidad. Kasi ayaw ng komunidad na kapag bumalik ka sa komunidad, nandito, wanted ka, madadamay kami. Yun yung point na yun. Tapos parang pakiramdam mo kapag ikaw ay bumalik, parang wala kang kakampi. Kapag usapin naman sa paghahanap ng trabaho, di siyempre, kapag ang pangalan mo ay naka-red na sa government, ibig sabihin, hindi ka basta-basta makakuha ng police clearance, ng NBI, kaya may record, paano ka makakahanap ng trabaho? Diba? Kaya ibig sabihin, napakahirap sa simula niyan, lalo't higit at maging ikaw kasi yung trust mo sa kaharap mo, sa paligid mo, paano mo ito maibalik kasi natatakot kang ma-isolate, takot kang kung anong mangyari sa'yo. Kumbaga may pangamba lagi. Pero napakabuti pa rin talaga ng Panginoon dahil ngayon ay dahil sa sa EO 70 ay tuloy-tuloy na ang mga partnership ng iba't ibang agency para talaga bigyang pansin ang mga issues at mga usapin hinggil sa mga nagbagong buhay, Sir Kim. Opo, tama ka dyan, Ate Rose. Kaya yung mga sinasabi nila dati na kapag ka sumuko ka, may mangyayaring masama sa'yo, walang katotohanan po lahat yun. Bagkus ay tutulungan pa kayo makapagbagong buhay. Kaya po sa mga kababayan natin, sa mga dating kasamahan nila Sir Allen, Ate Rose na nais nang sumuko, maaari lamang ay makipag-ugnayan tayo sa ating pamahalaan, sa ating mga local government, sa ating kapulisan, ating kasundaluhan, at meron din tayong hotline from Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ito yung samahan ng mga dating rebelde na ngayon ay mga peace advocates na at nagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran para sa ating lahat. Ang numero po ng BKFI ay 0955-443-8778. Ulitin ko po, 0955-443-8778. Maaari makapag-ugnayan lamang sa binigyan nating numero para sa ating mga kababayan na nais nang sumuko. At meron din tayong hotline para sa Adventist World Radio Manila. Maaari rin po tayo makapag-ugnayan dito sa numerong ito, 0918-944-7891. Ulitin ko po, ang numero ay 0918-944-7891. At syempre, Sir Kin, yung mga gustong direct kumontak sa atin, kina Ate Rose at sa akin personally, yung akin pong number, personal ko pong number, WhatsApp, you can contact me, +63-917-5716-517. Yan. At sundan niyo po yung aking programa tuwing linggo, 4 to 5, yung ating AWR 360 Cares. Yan, nandyan po yung ating number. You can directly contact us or ating mga stasyon na ito, ang ating stasyong ito, para po sa mga nais pong humingi po ng tulong para sa mga pagbabago ng inyong buhay na gustong mangyari. At matulungan po natin kayo na ma-assist.
Ayan, kaya't sanay marami ang nakapakinig sa napakagandang pagbabahagi ni Sir Allen. Manatiling nakatutok dahil magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ka sa kalagitnaan, sinasamba, sinasamba. Narito ka, presensya'y nadarama, sinasamba kita, Ama. Narito ka sa kalagitnaan, sinasamba, sinasamba. Narito ka, presensya'y nadarama, sinasamba, ikaw, Ama. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, ilaw ng mundo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, walang katulad mo. Narito ka sa aming mga puso, binabago mo ang buhay ko. Narito ka sa aming mga puso, kagalingan ko'y mula sa'yo. Binubuo ang bawat piraso ng buhay ko, inaayos mo, bumabalik sa kalooban mo, kawangis mo, Jesucristo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, ilaw ng mundo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. Di ko man makita, ika'y kumikilos. Di ko man madama, ika'y kumikilos. Kailan may hindi ka hihinto, kailan may hindi ka susuko. Di ko man makita, ika'y kumikilos. Di ko man madama, ika'y kumikilos. Kailan may hindi ka hihinto, kailan may hindi ka susuko. Di ko man makita, ika'y kumikilos. Di ko man madama, ika'y kumikilos. Kailan may hindi ka hihinto, kailan may hindi ka susuko. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, ilaw ng mundo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, walang katulad mo.
Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Sir Allen Agmaliw. Marami sa ating mga taga-subaybay ang naantig sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento, mga kapatid. Ma'am Cassie, pwede po bang inyong mabasa ang mga comments? Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po ni Miss Jovita Manayan Palma, good morning po, Pastor Robert. Sabi naman po dito ni Sir Angelo Redaha, every Tuesday, choose to be happy. Yan, tama po yan. We need to be grateful. We need to practice gratitude every day of our lives. Mapamaliit or malaking bagay man, kailangan natin maging grateful dito. At isa sa mga masugid nating taga-subaybay, si Sir R. Christian Roda. Sabi po niya, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi rin po ni Miss Lucy Kiabang, good morning Binagong Buhay program. God bless. More blessings to your ministry. Maraming salamat po sa inyo. At sabi rin po ni Miss Nene TJ Susarno, amen and good morning. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po ni Mr. Carmore Balyadares, good morning Pastor. Robert Basit Dulay, God bless your ministry as AWR SSD leader. Ayan, may mga bumabati po sa inyo, Pas. At sa iba yun, po natin. from Taiwan, nasa Taiwan yan. Oh, ayan. Listening from Taiwan. Happy listening and or watching po from Taiwan. And last, sabi po ni Sir Arnulfo Rolda, I love AWR Dasma Cavite, from Dasma Cavite. At sa lahat nating ng mga manonood at tagapakinig po natin, magandang umaga po sa inyong lahat at mag-iingat kayo. Ayan. Ate, siguro ipagpatuloy na natin ang ating talakayan ngayong umaga. Ano po, Sir Allen? Oo, nasa ilang mga minuto na lang yung natitira natin. So, samantalahin na natin yung Opo. pagkakataon. So, ayun So, Sir Allen, ano ngayon? Ano nang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Bilang isang produktibong mamayan at isa ring peace advocate. Anong mga activities o mga pinagkakaabalahan nyo? Sino na ba si Sir Allen Agmaliw ngayon? Ayan. Bali, wala pong sinabi ko kayo na isa ako sa organisador ngayon ng BPFI. At meron po kaming itinayo na mga regional provincial federation ng FR. Kailangan pa rin ang aming patuloy na pinangatiwaan at hindi pa namin inatapos ang mga kasamahan namin ng mga matagal ng surrender na hindi pa rin napapalob dito sa organization para nang sa gayon ay magkaroon kami ng extension sa iba't ibang mga bayan na saan ay magsasagawa din sa drive awareness at kabataan lalo na at iba pang sector na vulnerable sa resources ng kabila. So kami po ay nagpapatuturo sa mga eskwelahan, sa mga komunidad at maging sa ating mga kasundaran at kapulisan ay hindi rin po kami maramot na magbigay ng informasyon, mga tamang guide na kakailanganin ng mamayan at ng ating kapulisan para sa kaayusan. So yun po doon po na rin ating panahon sa ngayon. Masasabi kong napakasarap maglingkod pa rin na wala kang pinaalala mas namin po karahasan. Paris nung sa dating ginagawa namin na sa buong akala namin ay tama sa paraang marahat. Malaki pagkakaiba po. So sa ngayon, tuloy pala ang laban ni Sir Allen Agmaliw. Nagpapatuloy yung pakikipaglaban niya, yung advokasya na ginagawa. Pero wala ng armas, Sir Allen. Mas produktibo, mas nakakatulong sa pamayanan at mas malaya kang nakakagalaw ngayon. Opo. Kaya nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga tumulong at nag-facilitate, lalo na sa Buklod Kapayapaan na Incorporated, siyempre, Opo. na talagang inaalagaan ang ating mga FRs, ng ating mga kababayan ito na nagbabagong buhay.
na ipagpatuloy nila yung kanilang mga advokasya para sa pagbabago sa pamayanan na malaya na ang kanilang pakikipagbaka. Pero tuloy ang laban sa malayang paraan Opo. at walang armas. Ayan. Maraming salamat po Sir Alan sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Mayroon ka po bang mensahe sa ating mga tagapakinig ngayong umaga? Ah, Opo. Bali siguro para sa akin, para po maiwasan yung malawakang sa tagal na panahon na at yung iba't ibang karanasan po ng ito, galing man sa kanila, galing sa mga malalaking universidad, ang pinakamaliit po na gobyerno o pangatlo ay sa loob ng tahanan po. Merong ayos na tahanan, merong nag-guide sa mga mas maganda kung merong setup. Lalo na pag kuleho na lang panapanahon o dapat palagi na kinakamusta sila kung anong ginagawa nila sa school, inobserbahan kung may pagbabago sa kanilang mga pag-uugali. Doon talaga yung establishment yung pamalit na gobyerno para sa akin at yung mga gobyerno, yung dapat niya makapagpaupo tayo ng mga totoong makabayan at makatao ng mga leader natin. Pupwesto din sa matataas na posisyon sa ating pamahalaan. At sa ngayon naman nakikita ko ay maganda ang tinatakbo ng ating programa ng agencies ng ating government, lalo na itong NTF-ELCAP. Para sa akin, isa ito sa sandata na sana magpatuloy kasi yung problema natin sa insurgency, bagamat sabihin natin medyo napahina na natin, pero kailangan ulit-ulit natin para sa gayon ay makamit natin yung kapayapaan. At siyempre, isa pa, yung isala natin yung ating mga anak doon sa spiritual na part. Kasi sa amin, honestly, sa CPP-NPN, kasi hindi naniniwala yan sa Diyos. So, isa yun, kapag natandatahan ng spiritual na paniniwala yung ating mga anak o sa loob ng isang pamilya, magkakaroon sila ng respeto at takot sa Panginoon na makakatulong na malaki para may direksyon nila yung kanilang buhat at ang nagkakaisip ng mga bata. So, yun siguro. Sa aking mga kasamahan, makakarating sa nila yung ating mga mensahe, marami pang paraan ng pagpapakita ng isang pagiging makabayan. Hindi tayo marami tayo pinapayagan tayo ng ating sarili na gumawa ng ating mga karapatan. Basta lahat nung nasa tinatakda ng batas na hindi tayo lumalampas doon, pwede naman natin gawin kasi nasa democratic na bantaan tayo. So doon natin ibuhos. So maraming salamat sa ating mga salamat po siguro ang ating maibabahagi. Sana ay ang ganda, no? Napakaganda po ng sinabi ngayon ni... Ang ganda ng panawagan niya. Ang ganda ng panawagan niya, yung narinig ko ng tama. Magsama-sama tayo, yung mga kasamahan pa natin diyan. Magsama-sama pa rin tayo sa pakikipagbaka, ano? Pero sa malaya na. At wala hindi na armadong pakikipagbaka. Ang ganda ng panawagan. Mga kasama, gusto kong i-share sa inyo, at mga tagapakinig natin, gusto kong i-share sa inyo yung text sa Philippians chapter 2. Sabi rito, verses 3 and 4, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Ano? Consider daw natin yung iba na mas better than us. Let each of you look not only for his own interests, but also for the interests of others. Ito po yung biblical principles na nais ko pong iwanan, nais nating iwanan sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon pong umagang ito. At maraming salamat po sa inyong pagtutok. Mahalin natin ang ating kapwa. Let's consider others better than ourselves. At atin pong mahalin sila. Hindi lang yung ating personal na interest yung gusto natin, kundi yung welfare din ng iba.
Oh, napakaganda, Pastor. Right. Ate Rose? Yes. Isang napakagandang pagbabahagi ni Sir Alin Agmaliw na tiyak ay kapupulutan ng aral na matunghayan natin ngayong umaga. Maraming salamat at sana'y muli namin kayong makasama sa ating mga susunod na episode. Good morning to all of you. Maraming salamat, Sir Al. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula, Kami po ang inyong mga lingkod para sa ang Binagong Buhay.